Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya isasadlak sa buhay na maghihirap lang siya. Yun ang sagot ni Winston sa kaibigan niyang si Albert. Kung hindi siya magbibigay ng payo, baka talagang itana na ang nobya nito. Padalos-dalos pa naman mag-isip ang binata. Anong gagawin ko? Hintayin na lang na paghiwalayin kami ni Marisa? Saad pa ni Albert. Napailing si Winston. Anong gusto mo? Magkasama nga kayo, naghihirap naman. Mahirap yung binabalak mo. Ang gawin mo na lang, mag-aral ka ng mabuti, tapusin ang pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Tiningnan siya ni Albert. Balibasa, hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Torpe ka kasi. May kaya rin ang pamilya ni Lottie. Hindi ka umamin sa nararamdaman mo at ayaw mong ligawan kasi alam mong hahadlangan din kayo ng mga magulang niya. Bago pa makasagot si Winston, narinig niya ng boses ni Lottie. Sinong hahadlangan? Bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Lottie! Sino bang pinag-uusapan nyo? Parang seryoso kayo dyan ah. Nakangiting sabi ni Lottie at tumingin sa kanya. Napalunok naman si Winston. Wala, itong love life lang ni Albert. May problema lang kay Marisa. Ano bang kailangan mo? Ngumiti naman si Lottie. Magpapatulong lang ako sa assignments. Hindi ko kasi makuha. Tumayo agad si Winston at iniwan na si Albert. Inayan niya sa ibang lugar si Lottie. Mahirap na dahil madaldal pa naman ang kaibigan niyang iyon. Umupo si Winston sa sulok ng library table. Nakatitig naman si Lottie sa notebook nito habang nakakunot ang noo sa mga itinuturo niya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Masarap maging malapit sa dalaga na tinutulungan niya ito sa mga ganoong klaseng bagay. Okay, nakuha mo na bang part na to? Tanong ni Winston habang tinatapik ang pahina. Para makuha mo ang part na to, kailangan mong isolve for x at para magawa mo yan, kailangan mong i-isolate ang variable. Kaya ilipat mo ang bahaging ito dito. Teka lang, putol ni Lottie at medyo nag-alinlangan pa. Winston, may itatanong sana ako sa'yo. Napatingin siya sa dalaga. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakagat niya ang labi nang makitang baka sa mukha nito ang kaba. Oo naman, kahit ano. Ano ba yun? Tanong ni Winston, pinipilit na wag masyadong maging sabik. Bumaling paharap sa kanya si Lottie. Hindi ko na kasi talaga mapigilan. Marami akong naririnig. Close tayo pero hindi ko alam. Wala man lang akong ideya. Sabi kasi sa akin ni Mia, alam ng lahat na gusto ka raw ni Jenny. Natigilan si Winston. Hindi siya makapaniwala sa tanong na yon. Medyo natawa pa nga siya. Katabi niya lang naman si Jenny. Alam niyang tinutukso sila, pero wala siyang ideyang may ganoong damdamin si Jenny para sa kanya. Ngunit may kung ano sa tono ni Lottie. Ang paraan ng pag-iwas ng mga mata nito sa kanya, ang bahagyang pagkunot pa ng noo. Parang may kung anong kumikiliti kay Winston. Sabi niya, gusto ka ni Jenny. Ulit ni Lottie at mas mahinang boses nito sa pagkakataong iyon. Tumikim si Wilson. Bakit mo na itanong? Mahinang tumawa si Lottie. Halatang peke at awkward pa nga. Umiwas ng tingin ng dalaga at napalunok. Nakakaabala ba sa'yo kung gusto man ako ni Jenny? Tanong pa ni Winston. Nanlaki agad ang mga mata ni Lottie at mabilis na umiling. Hindi naman. Naiintindihan ko lang ang feelings niya. Maganda siya. Bagay kayo. Matalino rin katulad mo. Siyempre gusto ka niya. Magkakasundo kayong dalawa. Napakurap si Winston. Nalilito sa biglang pagbabago ng kilos nito. Hindi naman siya mangmang para hindi malaman sa tono nito ang inihahayag na emosyon. At ang ipinag-aalala niya na baka may mga tumatakbo sa isip nito. Para bang sinusubok pa siya ng dalaga. Hindi ko alam, Lottie. Maingat niyang sinabi. Katabi ko siya pero madalas ko naman siyang hindi tinitingnan. Alam ko naman na maganda siya. Pero ikaw lang naman ang maganda sa paningin ko, Lottie. Umawang ang bibig nito. Aha? Ano bang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Winston. Hindi talaga ako interesado kay Jenny sa ganyang paraan. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yun ganun. Tumaas ang isang kilay ni Lottie, halatang hindi kumbinsido. Oh, talaga? Bakit? Ano bang alam mong iniisip ko? Talaga bang hindi ka interesado sa kanya? Naramdaman ni Winston ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila gusto nito ng assurance na wala talaga siyang gusto kay Jenny. Napalunok siya ng mariin.
Ayaw niyang umamin, pero sa ipinapakita ni Lottie, nahihirapan na talaga siyang pigilan. Hindi sigurado si Winston kung yun na ba talaga ang tamang pagkakataon para sabihin ang bumabagabag sa dibdib nito. Lottie, makinig ka sa akin. Mahinang sabi ni Winston. Hindi naman talaga si Jenny ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko. Natigilan si Lottie. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Dumako ang tingin ng dalaga sa mukha niya. Parang naghahanapan ng anumang senyales ng biro. Talaga bang gusto mo ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango si Winston habang sobrang lakas ng kabog ng dibdib. Oo, gusto talaga. Kaya ako nag-aalala ka na baka si Jenny ang gusto ko. Hindi na kailangan dahil ikaw lang talaga. Bakas ang kinang ng tuwa sa mga mata ni Lottie. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Hindi ako sigurado kung ganun din ang mararamdaman mo. Pag-amin ni Winston. At hindi ko nais na gumawa ng bagay na weird para sa'yo. Mga bata pa tayo, nag-aaral. At hindi pa ideal kung siseryosohin natin agad. Hindi pa tayo nakakatapos ng pag-aaral. Bahagyang nanlambot ang mga mata ni Lottie. Yan ang nagustuhan ko sa'yo. Hindi ka katulad ng ibang lalaki. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko nang may direksyon ka sa buhay. Simula ng araw na yon, lihim na naging sila ni Lottie. Alam niya rin naman kasi na bawal pang magkaroon ng nobyo ang dalaga. Gayunpaman, nakakasama niya pa rin naman ito bukod sa school nang hindi nahahalata ng mga tao. Labandera ang nanay ni Winston ng pamilya nito, kaya madalas niya ring nakikita kapag tumutulong siya sa kanyang ina. Hindi rin naman sila pinaghihinalaan. Lahat ng tao, ang tingin lang sa kanila ay purong magkaibigan at magkababata. Winston, patulong nga sa malalaking carpet na ito. Pasampay ako, ang sakit na ng likod ko. Utos ng kanyang ina. Lumapit naman siya kaagad roon. Opo, Nay. Subalit habang nagsasampay, napapatingin siya sa loob ng bahay ng mga Perez. Hindi pa kasi lumalabas si Lottie. Mukhang tinanghali pa ng gising o may ginagawa. Patapos na sila ng kanyang ina sa mga labada at baka hindi niya na masulyapan man lang si Lottie. Katatapos niya lang magsampay at sa paglingon ni Winston, mga labi agad nito ang sumalubong sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lottie, ano ka ba naman? Baka may makahuli sa atin. Nandyan lang si nanay. Saka nasa loob ng bahay ang mga magulang mo. Mahinang sabi ni Winston. Bumungis-ngis naman si Lottie. Hindi naman nila nakita. Namiss lang kita. Kauwi lang namin galing bakasyon. Mabuti na lang at sumama ka sa nanay mo. Tiningnan niya ng mabuti si Lottie. Miss na rin naman kita. Akala ko nga hindi na kita makikita ngayon. Matagal kang bumaba. Tumango naman si Lottie. Oo, napuyat kasi ako. Anong oras na rin kasi kami nakauwi kagabi. Sige na, mamaya na ulit. Baka may makakita na sa atin dito. Tambay muna ako sa may garden. Mamaya lalapit ako sa inyo. Napangiti naman si Winston at marahang tumango. Pinagpatuloy na lang niyang pagsasampay. Nang makabalik sa laundry area, natanaw niyang nagbabasa ng libro si Lottie. Lihim siyang napangiti. May maitutulong po ba ako sa inyo? Tanong ni Lottie nang makalapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Winston nang napatingin siya sa dalaga. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at tila tumigil ang mundo. Napailing siya sa epekto ni Lottie sa kanya. Mabilis siyang tumalikod at muling itinoon ang pansin sa paglalaba. Nay! Ako na ho dito sa mga kobre kama. Tumango naman ang kanyang ina. Sige, Winston. Bahagyang lumingon si Winston kay Lottie. Hindi na, Lottie. Kaya na namin to ni nanay. Baka marumihan ka pa o mabasa. Inilubog niya pa ang isang bedsheet sa tubig. Nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang ina sa kanya. Kaya umiwas ng tingin si Winston sa dalaga. Baka may pwede akong magawa. Parang ang dami niyong ginagawa. Pagdidiin ni Lottie at humakbang palapit. Pwede ko kayong tulungang magsampay. Hindi talaga. Wag na, Lottie. Putol ni Winston sa mas mahina na boses. Kaya na namin to ni nanay. Wala kang kailangang gawin. Baka kung ano pang mangyari sa mga kamay mo. Malambot pa naman ang mga yan at hindi ka sanay. Tumaas ang isang kilay ni Lottie. Halatang na-offend. Ano? Anong tingin mo sa akin? Hindi marunong maglaba? Napakagatlabi si Winston sa reaksyon ni Lottie. Mukhang nainsulto niya pa yata. Wala naman siyang ganong intensyon. Nagsalita ang kanyang ina. Hindi na talaga, Lottie. Sige na, bumalik ka na ulit sa hardin ninyo.
Baka mapagalitan ka pa ng mama mo kapag nabasa ka rito. Kaya nga kumukuha kayo ng labandera para may maglaban ng mga damit ninyo. Sinang-ayuna naman yun ni Winston. Makinig ka na lang kay nanay, kaya na namin to. Alam ko namang marunong kang maglaba, pero hindi mo na kailangang maglaba. Hindi rin ako tunog naghahamon sa'yo para mapilitan kang magpakitang gila sa amin. Agad namang hinampas si Winston ng kanyang ina. Tumigil ka nga, Winston. Kung ano-anong sinasabi mo, magkaibigan kayo ni Lottie pero mga magulang pa rin niyang nagpapasahod sa akin. Ikaw talaga. Maglaba ka na lang. Ngumiti naman si Lottie, isang nang-aasar ng ngiti na tila kumikiliti sa sistema ni Winston. Ganyan nga po yan si Winston, Aling Vivian. Palagi na lang po akong inaasar. Sige po, babalik na po ako sa garden. Pero kung magbago po ang isip nyo at kailangan nyo po ng tulong, sabihan nyo lang po ako. Nang tumalikod na ito para umalis, lihim na napangiti si Winston. Maikling palitan lang yon sa kanilang pagitan, pero para na siyang matutunaw sa saya. Napansin ko, malapit kayo ng unikaihan ng mga Perez. Masyado kang mabait sa kanya, Winston. Mahinang sabi ng kanyang ina habang nagbabanlaw ng mga damit. Huwag kang masyadong maging malapit sa kanya, lalo na't babae. Baka magkaroon ng damdamin ng isa sa inyo. Lalo na't sa mga ganyang edad ninyo, nadidiskubre na. Mag-ingat ka dahil mahirap na. Napatingin si Winston sa kanyang nanay. Nay, alam ko naman ho yun. Pero sinuway niya na agad. Hindi pa rin siya nagpigil. Inamin niya agad. Subalit hindi na muna yun inisip ni Winston. Para sa kanya, mas mahalaga ang kasalukuyan. Hanggang nandyan pa at kaya niya pang maramdaman ang pagmamahal ni Lottie, susulitin niya muna. Nagsalita muli ang kanyang ina. Alam ko ang tingin na yan. Gusto mo si Lottie. Sabihin mong mali ako, anak. Napakagatlabi si Winston. Ang nanay, nag-iisip agad ng kung ano-ano. Malapit lang po talaga kami ni Lottie. Napailing naman ito. Kailangan mong kalimutan ang tungkol sa kanya. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Wala ang hinaharap mo kay Lottie, Winston. Magkaiba ang mga tutunguhin ninyo. May kaya sila pero wala tayo. Namamasukan lang sa kanila. Tiyak na walang-wala ka sa magiging manliligaw niya sa hinaharap. Kahit na mabait sila, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang isang tulad mo para sa anak nila. Hindi para sa babaeng katulad ni Lottie. Hindi agad nakasagot si Winston. Nakatingin pa rin ang mga mata niya sa labahan na nasa kanyang harapan. Alam niyang tama ang kanyang ina. Sinalo ni Lottie ang lahat. Maganda, pinong kumilos, maraming luho at sure na sa kinabukasan. Samantalang siya, kumakayo din para makapasok sa eskwelahan. Banat sa pagbabanat ng buto para may makain lang at hindi pa sigurado kung makakatungtong sa kolehiyo. Hindi ko naman ho siya gusto, nanay. Pagsisinungaling ni Winston. Hindi ko siya gusto sa ganoong paraan. Tumango ang kanyang ina at baka sa mga mata nito ang kaginhawaan. Kilala kita, Winston. Pinapaalalahanan lang kita dahil ibang nakikita ko sa mga mata mo. Punong-puno ka ng paghanga para kay Lottie at huwag mo na sanang palalimin at patagalin yan. Huwag ka nang hihigit pa sa paghanga na yon, Winston. Ayokong masaktan ka pagdating ng panahon. Hindi na siya tumugon. Dapat mong tandaan, mga pangarap na ganyan, para sa ibang tao na kaparehan ng katayuan nila sa buhay, hindi para sa atin, anak. Sabi pa ng kanyang ina. Napalunok si Winston at tumango muli, ngunit nanatili ang kirot sa kanyang dibdib. Mabigat ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Napatingin siya ulit kay Lottie. May piraso ang dalagan ng mundong hindi maaaring maging bahagi si Winston. Ngunit para sa isang maikling sandali, halos naniniwala siya na baka pwedeng maging posible ang lahat. Winston! Tawag sa kanya ni Lottie. Ramdam niya ang galit at pagkalito dito. Napangiwi siya, ngunit hindi huminto sa paglalakad. Winston! Muli nitong tawag, hinihingal, ngunit determinado. Alam niyang hindi siya makakapagpatuloy sa pagtakbo. Magpapahuli pa rin siya sa hawak ni Lottie. Kailangan niyang harapin ang dalagang ilang linggo niya nang iniiwasan. Bakit mo ako iniiwasan? Basag ang boses na tanong nito. Anong nangyayari, Winston? Ilang linggo mo na akong iniiwasan. Ano to? May nagawa ba akong mali? Hindi kita iniiwasan, Lottie. Mahina niyang sabi. Mas mabuti lang na ganito muna tayo ngayon. Kumunot ang noo nito. Anong ibig mong sabihin? Mas mabuti na ganito tayo? Winston, girlfriend mo ko.
Hindi ko maintindihan. Wala naman tayong pinag-awayan bago to, di ba? Maging totoo na tayo, Lottie. Tungkol sa kung ano tayo. Kung ano ang mayroon tayo at kung saan papunta tong relasyon natin. Umiwas saglit ng tingin si Winston. Galing ka sa isang pamilyang may pera. May kinabukasan kang nakalatag para sa'yo. At ako, wala ako. Wala akong may bibigay sa'yo, Lottie. Hindi ko kayang ibigay ang nararapat sa'yo. Saglit na naglaho ang ekspresyon nito. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong pakialam dyan. Hindi ko kailanman pinapansin ang pera o anumang bagay na wala ka. Ikaw lang naman ang mahalaga sa akin, Winston. Ngunit hindi to sapat. Hindi to magiging sapat. Hindi mo kaya. Pinigilan niyang sarili at sinusubukang patatagin ang boses. Dapat kasama mo ang taong kayang mag-alok ng buhay na para sa'yo. Hindi tulad ko, Lottie. Nanlaki ang mga mata ni Lottie. Pagkatapos, humakbang ito palapit. Sinara ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hindi, Winston. Umiling si Lottie. Hindi mo kailangang magdesisyon para sa akin. Hindi mo masasabi sa akin kung sino ang dapat o hindi ko dapat kasama. Pagkatapos ng graduation, ipapakilala kita sa parents ko bilang boyfriend ko. At kung hindi nila gusto, yun ang problema nila. Hindi nating dalawa. Napasinghap si Winston. Lottie, hindi mo naiintindihan. Hindi. Ikaw ang hindi makaintindi. Putol nito sa sinasabi niya at umiling-iling. Mahal kita, Winston. At wala akong pakialam kung anong iniisip ng mga magulang ko. Wala akong pakialam sa pera o saan tayo nanggaling. May pakialam ako sa relasyon nating dalawa at wala akong nakikitang mali. Sige, mali na nakikipagrelasyon ako sa ngayon. Pero may usapan kami ng mga magulang ko na pagkatapos ko ng high school, pwede na akong magkaroon ng boyfriend. Pinagmasdan ni Winston ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa pagiging buo ng loob nito. At kahit marami siyang pangamba, tila gusto niya na rin kumapit sa paniniwala nitong magtatagal sila. Nanlambot ang paningin ni Lottie. Winston, hindi ko hinihiling na maging perpekto ka. Hindi ko hinihiling na maging iba ka. Hinihiling ko lang manatili ka kasama ko. Hindi ko alam kung kaya kong maging lalaking kailangan mo. Bulong ni Winston. Nakaramdam siya ng salungat na emosyon. Takot, pagkakasala at pagmamahal. Tumingin siya kay Lottie, nakatayo sa harap niya at siguradong sigurado. At sa sandaling yon, napagtanto ni Winston na ayaw niyang lumayo. Mahihirapan lang siya. Ang gwapo mo! Bulong ni Lottie sa excited na boses. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Winston. Nilalamon na siya ng kaba. Hindi siya sigurado na magagawa niya yon. Maghahapunan sila kasama ang mga magulang nito. Wala siyang choice kundi ang makipagkita sa mga ito para patunayan kay Lottie na hindi siya natatakot. Itinulak ni Lottie ang mabigat na pinto. Nakaupo ng mga magulang nito sa katabing dining room. Ikaw pa lang sinasabi ni Lottie na boyfriend niya. Sabi ng ama ng dalaga. Hindi ko inasahan na ikaw yun, Winston. Maraming sinabi sa amin si Lottie tungkol sa'yo. Pero hindi namin alam na ikaw ang tinutukoy niya. Tumawa naman si Lottie. Siyempre, para masurpresa po kayo. Alam ko na rin naman pong kilala niyo si Winston. Magandang gabi po. Pagbati pa ni Winston. Nagsalita naman ang nanay ni Lottie. Welcome, Winston. Mabutit nakarating ka. Ngumiti si Lottie sa kanya. Punong-puno ng panghahalina ang ekspresyon nito. Ngumiti naman pabalik si Winston kahit na hindi nabawasan ang paninikip ng dibdib niya. Nang makaupo na silang lahat sa kani-kanilang mga upuan, naging mas maayos ang usapan. Masarap naman ang pagkain. Sa kanyang sorpresa, naging komportable si Winston sa usapan at walang mga tanong tungkol sa kanyang pamilya o sitwasyon sa buhay. Ngunit sa sandaling tumunog ang cellphone ni Lottie, nasira ang ritmo ng pag-uusap. Lumabas muna ang kanyang kasintahan para sagutin ang tawag. Iniwan si Winston na mag-isa sa mga magulang nito. Tumikhim ang ama ni Lottie. Sabihin mo sa amin, Winston, ano ba talagang nakikita mo sa anak namin? Natigilan si Winston ngunit mabilis siyang nakabawi. Gusto ko po siyang alagaan. Mahalaga po sa akin ang anak ninyo. Napailing ito. Anak ka ng labandera namin, di ba? At ano ba talagang may bibigay mo sa kanya, Winston? Si Lottie, ang anak namin.
Hindi naman siya ang tipo ng babae na gusto naming mapunta kung kani-kanino lang. Mahirap lang kayo. Maging totoo na tayo rito. Hindi nga kayo makakaing magkakapatid kung hindi maglalabang nanay mo. At magpapaston ng baka dyan sa hasyenda ang tatay mo. Kumuyom ang mga kamao ni Winston sa kanyang kandungan. Alam niya kung ano ang pinupunto ng mga ito. Alam niyang darating ang sandaling iyon. Wala po akong maraming pera o kahit anong lupain katulad ninyo. Tama po kayo. Mahirap lang po kami. Mahina niyang sabi. Alam niyang walang kwentang pagpapanggap. Hindi ko po maibibigay sa kanya ang pamumuhay na nakasanayan niya sa ngayon. Pero mahal ko po siya. Kaya magsisikap pa rin po ako para sa aming dalawa. At lagi ko pong gagawin ang lahat para sa kanya. Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo, Winston. Sabi naman ng nanay ni Lottie. Nag-aalala kami sa kinabukasan ng aming anak. Hindi namin gustong mapunta siya sa isang taong hindi kayang ibigay ang nararapat para sa kanya. Sinulya pa ng ama ni Lottie ang asawa. Pagkatapos ay bumalik kay Winston. Sigurado akong mabait kang tao. Halos kasabay mo nang lumaki ang anak namin. Pero mas deserve ng anak namin ang higit pa. Gusto namin ng matatag na hinaharap para sa kanya. Sa isang taong makapagbibigay sa kanya ng mga pagkakataong kailangan niya. At ikaw, sa kasamang palad, hindi namin nakikita para ron. Sinasabi lang namin sa iyo to, hindi para pilitin kang makipaghiwalay sa anak namin. Gusto lang namin na magbukasan ang isip mo dahil si Lottie, masyadong hibang sa mayroon kayo ngayon. Naramdaman ni Winston ang mga sinasabi ng mga magulang ni Lottie, parang angkla na hinihila siya pababa. Tama naman ang mga ito at alam niya yon. Hindi naman sinusubukang maging malupit ng mga ito. Kalmado nga siyang kinausap pero masakit pa rin talaga sa parte niya. Noon pa man ay alam na ni Winston na karapat-dapat sa taong may mga koneksyon, kayamanan at magandang kinabukasan si Lottie. Matagal niya na yung inaasahan. Simula ng gabing yon, mas lalong nag-isip si Winston. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Gusto niyang maging karapat-dapat para kay Lottie. Kaya nang magkaroon ng oportunidad para mag-abroad, sinunggaban niya agad. Nakaupo si Winston sa maliit at itim na mesa sa sulok ng paborito nilang coffee shop. Mura lang doon at doon siya madalas maghintay kapag sinusundo niya sa eskwelahan si Lottie. Kahit pagod at galing sa trabaho, palagi pa rin maghahanap si Winston ng paraan para makita at makasama si Lottie. Lottie, may kailangan akong sabihin sa'yo. Panimula ni Winston. Napawi ang ngiti nito. Ang seryoso mo naman. May problema ka ba? Anong meron, Winston? Nagsisimula na ako mag-alala. Kanina ka pa ganyan. Nag-alinlangan muna si Winston. Inaasahan niyang magiging mas madali ang sasabihin pero nahihirapan siya. Ngunit nagawa niya na ang desisyon at hindi na yon maaaring ipagpaliban pa. Hindi lang naman para rito ang gagawin niya. Kailangan rin siya ng kanyang pamilya. Inalok ako ng trabaho sa Japan. Imporma ni Winston sa dalaga. Isang magandang pagkakataon to para sa akin. Kasi tinutulungan ako ng kaibigan ng tita ko. Kailangan ko kasing tulungan ng mga magulang ko sa mga kapatid ko. Saka pagkakataon na rin para mapatunayan ang aking sarili. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Kasi hindi ko rin naman talaga kayang makapagkolehiyo. Japan? Hindi makapaniwalang tanong ni Lottie. Pupunta ka sa Japan? Tumango si Winston. Oo, kailangan nila ako, Lottie. Ang aking ina, ang aking ama, mas nagiging mahirap ang mga bagay para sa kanila. Hindi ko kayang tumayo lang dito kung may mas magagawa pa ako. Maliit lang din kasi ang kita rito sa Pilipinas. At kapag nagagastos na sa mga kapatid ko, wala nang natitira sa akin. Kailangan ko rin naman na mag-ipon. Bahagyang natulala si Lottie at dahan-dahan itong sumandal sa upuan. Pero paano naman tayo? Paano ang lahat ng plano natin? Alam kong hindi ito ang iyong inaasahan. Pero itong kailangan kong gawin. Gusto kong bigyan tayo ng kinabukasan, Lottie. Gusto kong tulungan ang aking pamilya. At gusto kong patunayan sa iyong mga magulang na isa akong taong mapagkakatiwalaan nila. Isang taong karapat-dapat para sa'yo. Seryosong sabi ni Winston. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Lottie. Pero bakit kailangang maging ganito? Bakit hindi ka manatili dito? Magtrabaho dito? Pwede naman yun na. Hindi mo kailangang umalis. Hintayin mo lang ako makagraduate. Kapag nagkaroon ako ng trabaho, tutulong ako sa inyo. At yun ang agaw kong mangyari. Huwag na huwag mong iisipin yan kahit kailan. Marahang hinawakan ni Winston ang mga kamay nito.
Ngunit ito ang pinakamabuti para sa atin sa katagalan. Kailangan kong magsumikap, mag-ipon, bumuo ng matatag na buhay. Kailangan mong mag-focus sa iyong pag-aaral. College ka na ngayon, Lottie. Ayokong itapon mo to. Tumataas baba ang dibdib nito sa bawat nanginginig na paghinga. Ayokong pumunta ka sa ibang bansa, Winston. Ayokong wala ka sa tabi ko. Hindi naman kita iiwan habang buhay. Mahina niyang sabi. Ang hinalaki ay marahang hinaplos ang likod ng kamay nito. Babalik ako. At kapag okay na lahat, magpapakasal na tayo. Iisipin ko nang para sa atin. Marahang pinisil ni Winston ang kamay nito. Lottie, makinig ka sa akin. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Ngunit hindi natin to maaaring madaliin. Dahil hanggang dito lang ako. Abot kamay mo lang ang mga pangarap mo. Samantalang ako, hindi. Ngumuso ito at pinunasan ng mga luha. Pero magiging mahirap to para sa akin. Mamimiss kita ng sobra. Alam ko, bulong ni Winston. At mamimiss din naman kita, Lottie. Pero may mga tawag naman eh. Pwede naman tayong mag-usap. Marahang tumango si Lottie. Hihintayin kita, Winston. Mag-focus ako sa pag-aaral ko. Aayusin ko din ang buhay ko rito pero ipangako mo sa akin na babalik ka. Pangako ko, babalik ako, Lottie. Sabi ni Winston. Nagpunta na nga siya sa Japan. Sa unang mga buwan, sobrang hirap para sa kanilang dalawa ni Lottie ang lahat. Lalo na't pareho silang busy. Idagdag pa ang oras na hindi magkatugma. Gayunpaman, nagagawan pa rin naman nila ng paraan na mag-usap sa chat at video calls. Subalit dumating pa rin talaga ang panahon na unti-unting nanlamig sa kanya si Lottie. Nay, may pakiusap po sana ako. Pwede po bang patingnan si Lottie sa kanila? Pakitingnan ho kung maayos ang kalagayan niya. Ilang beses na po kasi akong tumatawag. Minsan na lang kami mag-usap. Saad ni Winston. Bakas naman ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang ina. Nako, baka nasa boarding house yun ngayon. Pero umuwi naman siya sa kanila kapag Sabado at Linggo. Kaya lang anak, tigilan mo na kaya si Lottie. Kung ayaw kang kausapin, huwag na lang. Kumunot ang noo ni Winston. Bakit naman ho? Hindi naman po pwede yun. Girlfriend ko po si Lottie, Nay. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Usap-usapan kasi rito sa atin, Winston, na nililigawan ng pinsan ng mga taga-Ilaya si Lottie. Mayaman na talagang pinupush ng mga magulang kay Lottie. Baka kaya nanlalamig na sa'yo. Parang may sumabog na kung ano sa mukha ni Winston. Alam niyang hindi yun kayang gawin ni Lottie. Mahal siya ng dalaga. Pilitin man ito ng mga magulang sa iba, alam niyang siya pa rin ang pipiliin nito. Pero hanggang kailan siya pipiliin ni Lottie? Anak, huwag ka nang umasa. Wala ka nang magagawa. Bukas na ang kasal nila. Bulalas ng kanyang ina nang malaman nitong desperado pa rin siyang tawagan si Lottie. Umiling si Winston at namumuo ang luha sa mga mata. Nay, hindi ho pwede yun. Hindi pa nga nakakatapos sa kolehiyo si Lottie. Gusto ng mga parents na makatapos ang girlfriend ko. Kaya imposible yung sinasabi niyong ikakasal na si Lottie sa Jaime na yun. Bakas ang awa sa mukha ng kanyang ina. Anak, tama na. Makinig ka sa amin. Diyos ko, mag-isa ka lang dyan sa Japan. Huwag mong ilugmok ang sarili mo para sa isang babae. Huwag kang maging desperado. Ikakasal na si Lottie. Pumayag ang mga magulang ni Lottie dahil mayaman naman ang lalaki. At baka pati siya, yun na rin ang gusto dahil napalapit na siya sa binatang yun habang wala ka. Kaya pakiusap. Winston, tama na. Tama na. Pasasakitan mo lang ang sarili mo. Lumandas ang mga luha ni Winston. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Mag-isa sa kwartong yon, ibinubuhos niya ang lahat ng sakit at mga nasirang pangako ni Lottie sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling nakibalita pa si Winston kay Lottie. Nagpatuloy siya sa buhay. Nagbabakasyon pero hindi nagtatangkang bumisita rito. Wala rin namang nagkakwento sa kanyang pamilya. Saglit lang sa Pilipinas at babalik muli sa ibang bansa. Ilang taon siyang nagtrabaho ng nagtrabaho. Nagkaroon din naman ng 3 girlfriend pero lahat hindi tumagal at laging nagkakaroon ng problema sa parte niya. Mabuti naman dito ka na. Hinaplos ng kanyang inang mukha niya. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Ang dami-dami mo nang nagawa para sa amin at sa mga kapatid mo. Abay, kailan ka nga pala mag-aasawa? Inunahan ka na ng mga kapatid mo. Mahina siyang tumawa. Palagi na lang asawang hanap niyo sa akin.
Magkakaroon din yan. Lagi nyo naman ho akong minamadali. Ngumiti ang kanyang ina. Matanda na kami ng tatay mo. Gusto naman namin na lahat kayo makita naming lumagay sa tahimik bago kami mawala. Tipid na lang nang ngumiti si Winston. May balak naman siyang mag-asawa. Yun nga lang, tuwing nagkakaroon siya ng girlfriend, palagi na lang nagkakaroon ng problema. Siguro may mga hinahanap lang siya na hindi niya makita. Kaya ang ending, nabibigo lang siya at nasasaktan ang mga naging girlfriend niya. Bakit sira ng dating bahay ng mga Perez? Hindi ba't dyan dati nakatira si Lottie kasama yung asawa at mga anak niya? Hindi mapigilang tanong ni Winston nang madaanan nila ang bahay ng mga Perez noon. Sumagot naman ang kanyang kapatid. Nabenta na yan Kuya Winston. Nang magkasakit ang mga magulang ni Ate Lottie, nabenta na pati yung ibang ari-arian dahil sa pagpapa-ospital at libing. Naghirap na sila, pati na rin si Jaime, yung asawa ni Ate Lottie. At ngayon, dyan na lang sila nakatira sa maliit na lupang naiwan ng mga magulang niya. Kasama yung mga anak niya. Wala yung asawa niya. Kumunot ang noo ni Winston. Nasaan? Nilingon siya ng kanyang kapatid. Nagkaroon daw ng ibang babae, mas mayaman kasi nga naghihirap na. Bale, binubuhay na lang ni Ate Lottie ang mga anak niya. Sa factory siya nagtatrabaho sa bayan, kaso hirap siyang magtrabaho dahil maliliit pa yung mga anak niya. Wala siyang mapag-iwanan. Ikaw ang dami mong tanong sa ex mo Kuya Winston. Huwag mong sabihing mahal mo pa. Hindi niya yun sinagot. Bakit? Wala na bang ibang tutulong sa kanila? Kahit mga kamag-anak? Umiling ang kanyang kapatid. Wala, hinuhusgahan pa nga. Pati mga tao rito pulutan lang ng tsismisan. Alam mo naman ang mga tao, nung angat pang mga Perez, nako, kala mo kung sinong luluhuran. Pero ngayong naghihirap na, akala mo taing tinatapakan. Kung tutuusin, wala namang ginagawang masama si Ate Lottie. Sa totoo lang, Kuya Winston, tinutulungan siya ni nanay. Hindi niya lang sinasabi sa'yo. Nabigla si Winston sa narinig. Talaga? Ginagawa ni nanay yun? Sa lahat ng tao, hindi siya ang inaasahan kong unang tutulong kay Lottie. Nagkibit balikat ang kapatid niya. Alam mo naman si nanay, kahit palaging bungangera yan, mabait pa rin naman. Saka diba, ilang taon din labandera ng mga Perez si nanay? Parang anak na rin ang turing niya kay Ate Lottie. Alam ko nagalit si nanay sa kanya nung magpakasal kay Jaime. Pero ano ba magagawa ni Ate Lottie nun? Wala ka. Nandyan si Jaime, pinagtutulakan ng mga magulang sa kanya. Kasi alam ko nun, hindi naman buntis si Ate Lottie talaga. Parang pinikot lang ni Jaime para mapakasal sa kanya. Pero lumipas na rin kasi ang panahon. Baka minahal niya na lang din si Jaime. Hindi naman sila siguro magkakaroon ng 5 anak kung hindi, di ba? Pagkatapos ng usapan na yon, hindi niya na napigilang kausapin ng kanyang ina. At katulad ng sinabi ng kapatid niya, talagang tinutulungan nga nito si Lottie. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Lottie nang makita siya. Sinilip niya ito mula sa maliit nitong bahay. Wala lang. Kinukumusta ka lang at ang mga anak mo. Napatingin sa kanya ang mga batang maiingay sa loob. Mama, siya na po bang bagong papa namin na sinasabi ni Lola Vivian? Nanlaki ang mga mata ni Lottie. Manahimik kayo. Saan niyo nakuha yan Kay Lola Vivian. Bulalas ng isa nitong anak. May pigil siyang ngiti sa mga labi. Mas mabuti sana kung kinausap muna ni Winston ang kanyang ina. Kuryoso siya kung anong mga pinagsasabi nito sa mga anak ni Lottie. Tila ba inaasahan na agad siya kahit may balak muna siyang manligaw. Ipinunas ni Lottie ang mga kamay sa palda nito. Pasok ka, pasensya na, maliit lang ang bahay namin. Saka magulo ang mga bata, baka maingayan ka. Ngumiti naman siya. Okay lang naman, mas masayang maingay ang mga bata. May mga dala akong pagkain. Kumusta ka na? Napalunok si Lottie. Ayos lang naman. Ikaw? Tiningnan niyang mabuti ang dalaga. Ayos lang naman. Tagal din kitang hindi nakita. Marahang tumango si Lottie. Oo nga. Sorry Sorry para sa mga nangyari sa atin noon. Gusto ko lang malaman. Seryosong sabi ni Winston. Kung bakit hindi mo man lang ako tinawagan. Nalaman ko na lang ikakasal ka na. Napakagatlabi si Lottie. Nahihiya ako sa'yo. Nalaman ko na nilait ka ng mga magulang ko noon. Hindi ko alam na ayaw naman talaga nila sa'yo. Saka nung mga panahong wala ka, si Jaime ang tinutulak nila sa akin para makasama ako. At nahulog na rin naman ang loob ko.
marahang tumango si Winston. Naiintindihan ko. Tumawa si Lottie pero alam niyang may bahid ng sakit doon. Kaya lang, eto nga't mag-isa na lang. So baka bilang bahay na si Jaime. Pero hindi ko naman masabing pagkakamali dahil may 5 na naman akong anak. Kahit mahirap alagaan, masaya pa rin akong nasa akin sila. Huminga ng malalim si Winston. Pwede ba akong manligaw? Nanginig ang mga labi ni Lottie. Ha? Sure ka ba? Sinasabi sa akin yan ng nanay mo na mahal mo pa rin ako. Kaso parang hindi tama. Pwede ka naman sa iba. Yung walang naging asawa at walang naging anak. Hinawakan niya ang kamay nito. Pero ikaw ang gusto ko. At magiging masaya ako kung magiging bahagi rin ako ng buhay ng mga anak mo. Pinunasan agad ni Lottie ang mga tumulong luha. Bakit ka ba ganyan? Hindi mo deserve to. Nasaktan kita. Pareho kayo ng nanay mo. Kung tutuusin, marami akong naging kasalanan sa inyo, pero sa lahat ng tao, ang nanay mo ang unang-unang tumulong sa akin. Napangiti si Winston at niyakap si Lottie. Hinayaan niya lang, naiiyak nito ang lahat. Ramdam niya kung gaano nakabigat ang dinadala nito sa buhay. Hindi naman para sa kanyang ginagawa ko. Saad ng kanyang ina. Para sa'yo. Kumunot ang noo ni Winston. Ano pong ibig niyong sabihin? Napailing naman ito. Alam kong kaya hindi ka magkaasawa dahil sa puso mo, mahal mo pa rin si Lottie. Nasusubaybayan kita kung papaano magkaroon ng mga nobya. Akala mo ba hindi ko alam na parang laging hinahanap mo sa kanila ang mga katangian ni Lottie? Kung ako ang babae, sinapak na kita. Bakas ang guilt sa mukha ni Winston. Kilala talaga siya ng kanyang ina. Noon na ito rin ang nakapansin na gusto niya si Lottie. Wala talaga siyang maitago rito. Ayoko kay Lottie, anak. Ayokong siyang makatuluyan mo. Kung may gusto man ako, gusto ko yung wala pang mga anak at wala pang naging unang asawa. Ang layo na ng narating mo. Siguro kahit patay na ang mga magulang ni Lottie, nagsisisi silang minaliit ka nila. Kaso hindi naman kita kayang diktahan. Alam kong mahal mo si Lottie. Baka lalong hindi ka pa magkaroon ng asawa kapag sinabi ko pang ayaw ko. Matanda ka na. Magkaasawa lang ang hinihiling ko sa'yo, Winston. Kaya para sa'yo, anak, pipilitin ko na gustuhin si Lottie. Lumaki naman din siya sa akin. Alam ko ugali niya. Mabait naman talaga yan. Nadala lang ng mga magulang noon. Niyakap ni Winston ang kanyang ina. Namumuo ang kanyang mga luha. Nagpapasalamat siyang inalalayan nito si Lottie kahit alam niyang masama rin ang loob nito. Nagpatuloy na nga sa panliligaw si Winston. Hindi rin nagtagal, sinagot siya ni Lottie. Gusto nilang maikasal. Mabuti na lang, inasikaso na rin naman ng kabit ni Jaime ang annulment ng dalawa. Hindi na nahirapan si Winston na asikasuhin iyon. Simula noon hanggang ngayon, mahal na mahal niya pa rin si Lottie. Marami man ang nangyari, sa kanya pa rin ang bagsak nito. At alam niyang sa pagmamahal niya para rito, kasama ang mga anak nitong ituturing niya rin na parang mga anak niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamahirap na oras ay madalas na humahantong sa mga pinakamagandang sandali ng ating buhay. Huwag natin husgahan ang mga tao sa kung nasaan sila ngayon dahil hindi natin agad makikita kung magiging sino sila sa hinaharap. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.